King Harald titiwalag na nga ba bilang God's Knight dahil sa plano ni Imu at magaganap na nga ba ang makasaysayang sandali na nagpabago sa buhay ni Loki? Samahan niyo ako mga katambay sa panibagong predictions para sa chapter 1169 ng One Piece. Ano-ano nga ba ang mga posibleng mangyayari sa parating na chapter? Alamin natin. Pero bago tayo mag-umpisa, kung bago ka pa lang dito ay pindutin mo na ang like at mag-subscribe na din para maging suporta dito sa aking channel. Dahil spoilers, theory o predictions man na patungkol sa One Piece ay meron dito. At para na rin lagi kayong updated, kaya maging parte ka na ng tambayan natin. Nga pala, nagbabalik ako dahil may ilang nagko-comment na katambay na ano daw nangyari sa boses ko. Si paring Sion, isa siyang AI voice. Siya yung naririnig nyo nung nakaraan sa ibang video. Pag kailangan lang natin ng mabilisang upload ay si paring Sai ang maririnig nyo. Nabisi lang tayo, dami kasing inaasikaso sa buhay. Kaya ngayon medyo pre na at makakagawa na ulit ng mga content patungkol sa One Piece na magugustuhan nyo. Nakakatuwa dahil ang ilan sa inyo hinahanap yung boses ko. Kaya ngayon kailangan ng bumawi sa inyo mga katambay at salamat sa pagsuporta. O paano? Simulan na natin. Let's go! Nagtapos na nga ang flashback na ang bumida nga ay si Rax. Ang dami nating natutunan at nalaman sa mga na-reveal patungkol dito kay Rax D. Sebek. At sa nagdaang God Valley incident ay iba-ibang ang mga tauhan ang natunghayan natin sa kani-kanilang mga kwento. Isa na dyan ang kambal na si Shanks at Shamrock. Dahil sa insidente na yon ay nagkahiwalay sila pero mas napabuti dahil si Shanks nga ay hindi naging katulad ng kauri niya. Kay Dragon naman ay namulat siya sa totoong gawain ng pinaglilingkuran ng Marines ng mga Celestial Dragon. Nagising si Dragon sa kahayupan, kasakiman at di makataong gawain ng mga Celestial Dragon at nagdaan din ito para tumiwalag na siya na kahit si Garp na tatay niya ay kinasuklaman niya. Nasaksihan din natin ang labanan sa pagitan ng Nadome Reverse na si Rax laban sa dalawang pinakamalakas na mga tao sa mundo, si Garp ng Marines at ang future Pirate King na si Roger. Natalo nga ng dalawa na to si Rax sa pinagsama nilang napakatinding Conqueror Saki. Nagtapos ang kwento ni Rax sa God Valley pero nagpapatuloy pa rin tayo dahil hindi pa tapos ang Elba flashback at ang totoong bida na si King Harald ay patuloy ang journey niya para sa kaunlaran ng Elbap na kahit maging tuta na siya ng mga Gorosei ay sige lang siya. Sa ngayon nga isa na siyang ganap na God's Knight na may deep sea pack at ang pagiging immortal ng mga God's Knight ay syempre nakuha na din ni King Harald. Pero kapalit niyan ay nasabi nga ni Imu na gusto niyang magkaroon ng army ng mga giant na preparasyon nga sa padating na laban sa future at mapalakas ang puwersa nila. Yan ang mga naganap sa mga nagdaang chapter. Neto kaya, ano ang mga posibleng mangyayari? Alamin natin. Yung prediction natin na to ay iikot lang sa mangyayaring kaganapan sa Elbap at mukha naman na ito ang makikita natin next chapter. Dahil nga dun sa dulo nung nakaraang chapter ay nakita natin na unti-unti nang nangyayari ang inaasahan nating trahedya. Pinatawag na ni King Harald sila Elder Jarul at Loki para nga siguro mapigilan siya sa nangyayari sa katawan niya. Nangyari nga ito dahil ayaw sumunod ni Harald kay Imu. Dahil gagawin niyang sandata nito ang giant army ng Elbap para maging dagdag puwersa sa Marines at syempre maging tauhan nitong si Imu. Ito na rin ang iniiwasan na mangyari ni Harald dahil ayaw nga niya na idamay ang mga kababayan niya sa kasalanan na ginawa ng mga ninuno nila. Okay sana kay Harald na kung siya lang, kaso gusto ni Imu na buong Elbap ang magbayad sa mga kasalanan na ginawa ng mga kalahi nila Harald. Kaya dito na pumalag ang hari ng Elbap. Mukhang sa oras na yan, na-realize na ni Harald yung mga sinabi sa kanya ni Rax noon na kapag nakasali na si Harald sa world government ay gagawin nga siyang alipin ng mga to at yung mga minamahal niyang kababayan na giant ay gagamitin ng mga Gorosei para sa pansarili nilang kagustuhan. Malamang na may mga flashback tayo na makita na patungkol sa pag-uusap nila Harald at Rax at marirealize na ni Harald na tama si Rax at naging utu-utu lang itong si Harald sa mga nangyari. Akala niya maganda ang ibubunga ng pagsisilbi niya sa Gorosei at sa Marines. Unti-unti pala niyang sinisira ang bansa at worst pa nito ay lahat sila naging alipin ni Imu. Sa palagay ko sa mga panahon din na to ay kasalukuyang nagchichill sila Shanks at Gaban at plano nga diba nila Shanks na bisitahin itong si Harald at mukhang makikipag-usap siya dito. Siguro para makipagtulungan na din na kumuha pa ng mga impormasyon at makagawa pa sila ng mga plano para mapabagsak nga itong world government. Pero iba nga ang madadatnan nila Shanks at Gaban kapag pumunta na sila doon sa castle. Asahan natin na may sinyang sila Shanks next chapter dahil sila ang bubuo na mga tauhan na may koneksyon sa nangyaring insidente sa castle. Dahil nga diba inutusan ni Harald ang mga tauhan niya na pigilan at ikadena siya doon sa poste ng castle. Dahil alam na dito ni Harald na kontrolado siya ni Imu at pwede siyang magwala bigla
bigla-bigla at patayin niya lahat ng mga giants doon sa Elbap. Pero alam natin na matalino itong si Imu, gagawa ng paraan yan para hindi mapigilan si Harald. Tandaan nyo yung Abyssal Circle doon sa throne room. May access na ngayon si Imu sa Elbap, lalo na kay Harald. Kaya dito natin ipapasok yung posibleng madome reverse si King Harald. Sure na mangyayari yan dahil ito pa nga lang, kita na natin hindi na kayang pigilan ni Harald yung paggalaw niya. Paano pa yan pag inactivate ni Imu yung dome reverse? Yari na. Saka hindi lang yan, 'di ba sabi ni Imu, kokontrolin niya at siya na ang masusunod sa Elbap. Kaya posibleng may mga ipadala siya na mga God's Knights sa Elbap dahil may Abyssal Circle na dyan at makakarating agad ang mga God's Knight. Katulad na lang ni Garling, nila Summers, Gunko, Shamrock at iba pa. Ang purpose kasi ng pagdating ng mga God's Knight ay syempre para makontrol ang buong Elbap. At maaga pa ay sabihan na yung ibang mga giants na sila na ang masusunod sa Elbap at wala silang pagpipilian dahil hawak nga ng mga to ang hari nila na si Harald. Saka ito, isa din siguro sa pakay nila sa Elbap ay yung tinatagong legendary devil fruit ng Elbap na nasa castle mismo. Malamang na alam na din ni Imu ang patungkol dyan sa devil fruit na yan na tinatago nila Harald dahil si Imu mismo ang nagsabi na nanonood lang at nakikinig siya sa lahat ng ginagawa at nangyayari kay Harald. Meaning, alam ni Imu lahat ng galawan at sikreto ni Harald ngayon. Kasama na dyan yung legendary devil fruit ng Elbap. Posibleng bagong devil fruit ang may reveal next chapter pero may chance din na ito yung Gum Gum fruit o yung Nika fruit ni Joy Boy. Pero diba tandaan natin na during sa nangyaring insidente sa castle may kumuha ng devil fruit ng Elbap doon sa castle pero hindi makita kung sino dahil nakahood nga to. Yan ang malalaman natin next chapter o sa susunod pa. Either God's Knight ang kumuha o isa sa mga gwardya sa castle at tinakas yun. Malalaman din natin yan. Eto na, talakayin natin yung mangyayaring laban sa castle dahil alam natin na dadating nga itong si Loki at Elder Jarul sa castle. At makikita nila na inatake nga ng mga gwardya itong hari nila na si Harald. Pero nalaman natin na sinabi mismo ni Harald na pigilan siya at ikadena siya sa mga poste. At yung nakita nila Loki at Elder Jarul ay paraan to ng mga gwardya na pigilan si Harald. Inatake nila kahit na masaksak na nila si Harald. Ito kaya yung pumatay kay Harald? Sa tingin ko hindi. Tandaan natin na isang immortal na si Harald sa mismong sandali na to at siguro siya na mismo ang nagsabi na atakihin siya ng mga gwardya para nga hindi siya makagalaw at makapanggulo. Pero sabi ko nga matalino si Imu at dito nga niya posibleng i-activate yung dome reverse. Sa sandaling yan mag-uumpisa na yung laban na mangyayari sa castle. Ang hari ng Elbap na si Harald laban sa mga gwardya kay Loki at kay Elder Jarul. Napaka-epic ng next chapter, sure yan. Dahil dito sa mangyayaring laban ay makikita natin kung paano lumaban at gaano kalakas si Loki. Hawak na rin ni Loki dito yung hammer niya na Ragnar at baka nga may devil fruit na dito si Loki pero di pa naman sure o baka mismo sa araw na to makuha niya yung devil fruit niya. Nakaka-excite yung mangyayari next chapter dahil panigurado na may mga labanan na magaganap sa castle at ito na din kasi yung sigurong huling chapter ng Elbap flashback at mababalik na tayo kay Luffy. Yun pa isa, magandang laban din ang mga makikita natin doon. Pero syempre, itong nasa castle muna ang matutunghayan natin dahil maraming mangyayari dyan mula sa pagpigil nila Jarul at Loki kay King Harald o baka labanan nila kung sakali man na dadating ang ibang mga God's Knight ay nako, malakihang laban ang mangyayari dahil tandaan natin yung castle na natagpuan nila Luffy noon ay medyo sira-sira na nga at kitang-kita na matinding laban ang nangyari na kahit nga si Zoro nagulat doon sa mga gasgas sa pader ng castle. Doon pa lang mapapaisip na tayo na talagang grabe yung naging laban. Talagang nagwala siguro itong si King Harald dahil nasa dome reverse stage siya. At kung sakali pa yung mga God's Knight ay naku po, massacre talaga ang nangyari dahil 'di ba yung mga gwardya sa castle lahat patay. Andun pa yung ibang mga buto nila sa castle na abutan pa nga nila Luffy. Saka kaya gusto ko din ma-involve ang mga God's Knight dahil nga sinabi ni Loki na nakalaban na niya yung mga yon dati pa. Kung natatandaan nyo yan, sinabi niya na siya lang ang tanging may kakayahan na tumalo o lumaban doon sa mga hayop na God's Knight na to. Ibig sabihin totoong nalabanan ni Loki ang mga yon at mukhang sa castle to nangyari. Kaya sure na dumating ang mga God's Knight at sa palagay ko sa oras na yan sobrang lakas talaga ni Loki at may devil fruit na siya dahil baka si Loki lang ang tanging pumigil kay King Harald at sa mga God's Knight dahil namatay na nga yung ibang gwardya at si Elder Jarul na injured na baka nga si King Harald pa yung gumawa nun. Dagdag ko rin na kung next chapter matatapos na yung Elba flashback ay sa dulo niyan
makikita natin na dumating sila Shanks doon sa castle kasama niya si Gaban at makikita nila yung aftermath na madami ngang namatay at si Elder Jarul at Loki lang yung natira. Marami tayong malalaman next chapter. Magmula sa katotohanan sa nangyari sa insidente. Ano ang mga nangyaring laban? Sino yung umatake kay Elder Jarul at natagato sa ulo? Ano yung legendary devil fruit ng Elbap at bakit nasisi si Loki sa pagkamatay ni King Harald? Nakaka-excite ang mga mangyayari kaya abangan natin yan. Sa mga nasabi ko na teorya o pananaw ay mas mabuti pa din na abangan na lang natin ang mga susunod pa na chapter. Na-excite lang tayo dahil palupit na ng palupit ang mga nangyayari. Kaya mga katambay, ano sa palagay nyo ang posibleng mangyayari sa parating na chapter? Comment nyo lang sa baba at babasahin ko yan. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over now!